Okay. Magandang umaga, basketball fans. Mamaya, SMB versus TNT game number 2. At sa tingin ko, mananalo na ang San Miguel Beermen. Wait lang, bago ka magalit. Alam ko maraming mga TNT fans ang magre-react agad dyan. I-explain ko sa iyo mamaya. Plus, gusto ko lang pasalamatan si Charles Chu. May mga binanggit siya dun sa podcast namin ni Homer Saison. Homer Says na mapapanood nyo po sa YouTube channel. Puntahan nyo lang ha. Maraming mga sinabi siya doon na, nako, fake news pala yung kay Evanelli. Kaya sa mga ano dyan ha, sa mga teams, mga players, kung gusto nyo, pag may fake news na lumabas at gusto nyo i-tweet ang fake news, reach out to me. You know, I'm trying to build my community sa basketball at MPBL. May balita ha. Kahapon ko lang nalaman itong sa Nueva Ecija. Pag-usapan natin, ano bang nangyari dyan? At si Homer Saison, alam mo, tuwing nagla-live na lang kami, lagi na lang ako inaasar. Napapansin na ng mga tao. Nalulungkot na ako ha. Pag-usapan natin. Podcast Sports, the number one independent sports voice of the Philippines. Okay, magkaiba yung nalulungkot sa napipiko na. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin sa boxing world, medyo kilala na ako sa basketball, which is growing community dito sa Pauka Sports. Subscribe, hit the notification bell para lagi kang updated sa kwentuhan, sa chismes, sa rumors, at sa facts. Okay? Facebook, YouTube. Nawala yung TikTok ko, nakakainis. Anyway, pag-usapan na natin. Gusto ko muna pakita sa inyo. Ito ha. Charles Chu, na-interview namin ni Homer Saison sa Homer Says. At so far, meron na siyang 636K subscribers ko pala yan. Yung views medyo mababa pa, 3,623. Paramihin natin, mag-comment kayo dyan at magabang kayo lagi every Thursday. Dito, sinabi niya, no, may mga lumalabas na nirelease daw si Evanelli. Hindi naman pala. Buto na lang, nakausap namin si Charles Chu. Chris Chu, kung si Chris Chu lagi eh. Nahalata ni Charles na mas idol ko si Chris. Hindi, si Charles, no, na binanggit na dito, pati hindi ko na sasabihin sa inyo ha, kung sino yung import na kukuhanin nila, kung ano yung roster nila, kung ito ba ay mag-i-stick o may tatanggalin, may kukun, at kung sino ang gusto niya na makuha na free agent. Hulaan nyo kung sino. Tingnan nyo na lang yung Homer Says, okay? But anyway, sa lahat po ng mga gustong magpa-interview, whether basketball, boxing, MMA, or kahit anumang sports, mag-reach out ka lang. Email mo lang ako, inquiry@paukas.net, or message mo ako sa Paukas Sports official Facebook page. Yung po yung may 1.4 million. Mayabang talaga to si Pau Salud. Hindi, ano lang ako, passionate about what I do. And so, yan. Oy, isa pang mabilis na balita bago natin pag-usapan, ang PBA. Gusto ko lang sabihin sa inyo, ang Pauka Sports pala number 4 bilang number 4 lang. No? Next time, number 1 na yan. Hindi kasi ako masyado nag-upload sa Spotify. Best podcast sa Pilipinas from Feed Spot. Yan. At ito, si Manny Pacquiao nagsalita na kahapon, sabi ni Homer Saison, yung Nueva Ecija Vanguard daw ay mag-leave of absence. Yung pala, bawal pala yung mga leave of absence. Bawal umabsent sa MPBL. Sabi dito ni Manny Pacquiao, during the pandemic, the MPBL allowed leave of absence for a limited period of time in order for our franchise owners to recover from devastating situation we all face. However, since the 2023 MPBL season, the policy has since lapsed and has been rescinded, which has been clearly communicated to each of team owners. Let me make this a very clear to our fans and supporters and stakeholders. There are no longer leave of absence allowed in the MPBL for any reasons. Failure to participate in the league regular season will result in severe penalties, including but not limited to revocations of the franchise. Sabi po yan ni Manny Pacquiao, MPBL founder and chairman. Ito po ay sa Maharlika Pilipinas Basketball League na gusto ko rin mag-cover. Pwede, no? I just need to fix my schedule. Sobra kasi ang daming pumapasok sa utak ko ngayon. Pero, yan, kala ko Nueva Ecija Vanguard, matuloy kaya ang kanilang leave of absence or chismis na naman, ano? Hirap talaga pag chismis. Pero ito hindi chismis. Mamaya, January 23 sa Inyares Center. PBA. Punuin nyo naman yung venue. Parang sa taas, walang nanonood. Finals game. Nasaan yung mga SMB at TNT fans? Suportahan naman natin ng PBA. I mean, real talk lang ha. Kung kailangan gawa natin ng paraan yan. Pwede na kung idagdag mo isa dyan, baka pwede. No? Anyway, so sa San Miguel Beer and TNT Tropang Giga game number 2,
I think mananalo San Miguel Beer. Not because kampi ako sa San Miguel Beer, but because pag natalo pa sila ng Talking Tech sa game number 2, parang talagang magbabago ng storyline. No, yung higante, yung malalim, matatalo ng back-to-back ng Talking Text. Abay, ibang klase na yan. Baka ito na talagang panahon ng Talking Text na mabawian nila ang San Miguel Beer. Sa tingin ko, sa game number 2, si Don Troliano ay gagawa. Pati si CJ Perez. Well, sa tingin ko, at yan din ang dapat mangyari kung gustong manalo ng San Miguel Beermen. Kasi naman, yung shooting nila, para silang lasing. No, ang baba ng field goal shooting nila in the first game. Yung TNT talaga magagaling mga shooters talaga yan. Pero dapat sabayan nila. Kung sumabay lang si CJ at saka yung iba mga shooters nila diyan, mahihirapan to context. So, but sa tingin ko game number 2 babawi yan. It's always a game adjustment. And hopefully SMB make that adjustment because if not, token text na yan. Sa tingin nyo. But let me know in the comment section. And kung sakaling pinanood mo na yung Homer Says episode namin kay Charles Chu, kay Coach, please let me know this sa comment section. And please suggest any topic, conversation, or opinion you want from me. Kasi dito sa Pauka Sports, matapang balanse, laging tapat tayo. Lahat pagbibigyan natin. Okay? Yan. Thank you guys.